sanay kayo sa mga sa Biblia, dito muna tayo sa kaliwa. Dito na sa gospel side, lahat ng mga rebulto diyan ay mga babae na related sa Passion of Christ. At dito naman sa Ephesian side, lahat ng mga rebulto diyan ay mga lalaki sa San Marcos related din sa Passion of Christ. At saka mapapansin ninyo, bihira ito. Sabi ni Director Suarez, sabi Joel, almost 5 only in the churches, ang merong half herb na retablo. Regularly, lahat ng mga santo dito sa Pilipinas ay full curve, yung buo. Ito makikita niyo, naka-ukit siya sa isang malaking panel of yun, tingnan ninyo. 1, 2, 3, 4. Pero yung nasa gitna. So, majority dyan ay lahat ay half curve. And then, when you look up, di ba may triangle doon? So, yung all-seeing eye. And then, doon sa pinakataas na pwede, makikita niyo parang may pamalo at may walis. Doon sa pinakataas. Di ba? Yes. Kita ninyo. Tapos hindi makikita ng dalawang hagdan. Okay? And then, sa bandang dito parang may pliers. So, ang ibig sabihin yan, yung pamalo na yan, ginamit kay Jesus Christ na siya ay nagbihira. Tapos yung dalawang hagdan, ginamit siya ng pagbaba sa kanya from the cross. And yun namang parang pliers, ginamit siya sa pagbunot ng pako sa kanyang pako. Okay? And then, bumaba tayo dito sa pinakamababa. Dito sa bandang kaliwa. Makikita niya parang may lampara, parang may kahon na may ilaw sa loob. Ginamit na nasa Garden of Gethsemane. Okay? And then makita yung cross. So alam niya, San Pedro. 3 times siya nag-deny. Diba? And then yung weeping post. Kasi bago siya magbuhat ng cross, nilagay muna siya sa post. Ang tinalo sa kamuti. And then the other, ang halis. Yung pinainom siya. Pinainom siya ng absub. Okay? And then makita yung tatlong dice. Yun yung ginamit ng mga Roman soldiers sa foot ng cross nung siya ay naghihirap. Naglalaro sila. Nagsusugal. And then yung dulo-dulo yun yung vestment, yung hinubad sa kanya before siya And then makikita nyo naman dito, parang may tatlong pako sa gitna. And then itong side na ito,